Hey, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Oh, matagal-tagal din. So, ito, gusto ko lang mag moto vlog ulit, ano. So, ito talaga, ano, para sa mga bagong vlogger or moto vlogger. Ang format talaga ng moto vlog. Way back, matagal na. Hindi naman sa atin nagsimula talaga ang moto vlog, di ba? Alam naman natin yan. Sa Amerika, so kung saan pang bansa. Pero ang definition talaga ng salitang moto vlog ay kapag ikaw ay nagvo-vlog o nagsasalita katulad nito, tapos habang nagmamaneho ka ng motor. So yun ang definition ng moto vlog. Sinabi na yan ni kung di ako nagkakamali, si Jason Two Wheels. Meron sinabi si Jason Two Wheels is ano yun, American moto vlogger o American vlogger na may mga motovlog format din siya. Actually, dun siya nagsimula. Kaya sa Pilipinas, kilala naman natin si J-Mac. Parang ganun siya na nung pagka-techie, J-Mac, na then nagre-review, nagra-rides. Ganun. Basta J-Mac ng ibang bansa yun. Parang ganun. And masyadong naging busy lang this past few days or months. Dahil syempre may mga iba-iba tayong pinagkakaabalahan bukod sa ating anak, yung day job natin, banda. Sa mga hindi nakakaalam, nagbabanda rin po tayo. And tayo ay isang tagapalo. Tagapalo? Ano ba Tagalog ng drummer? Ano? Tagalog ng drummer, tagapalo. Basta drummer tayo sa isang banda at ayun, kahit pa paano nangongolekta na kami ng mga kanta, kaya busy. And by the way, speaking of kanta ng banda, meron na kaming isang na-upload sa Spotify. Basta hanapin nyo lang yung banda namin, Trick Project, ito yung pangalan. At yung kanta, ito yung kanta, first uploaded namin sa Spotify. Pwede na rin gamitin sa ano, no, pagkagagawa kayo ng reels. Diba, pag mag-a-add kayo ng music, add nyo lang yung mag-a-add kayo ng music, hanapin nyo lang yung kanta. iTunes pala, meron din niya iTunes. So wag maglalas mga na iPhone, di naman kayo nakalimutan. So para sa ating lahat to. So sharing music. And may ayun, busy dahil nagre-record kami ulit. Aray ko nagre-record kami ulit ng bagong kanta at inaasikaso na, inaayos na. Syempre hoping na September ma-release. Pero hindi naman nagmamadali, basta hintayin nyo lang, follow nyo yung page namin, Trick Project yan. Syempre page ko, Automatic Rider, and YouTube channel natin, Automatic Rider. By the way, I don't know kung mayroon may pake, pero nandito na tayo sa may Malolos pa to, pero tatawid tayo ng Bulacan at makikita natin dito, sana maabutan, atras tayo ng konti. Ayan, makikita natin dito yung bagong gawa na arko. Ayan, yung, di ba ginibayan na to yung, wala na pala sa gilid yung luma, pero yan yung bago. Ayan, maganda naman, pero yung style nya may slightly parang classic, di ba? May pagka-classic pa rin na medyo modern na, kasi may mga part na stainless yata or bakal, something na. Pero yung wall o yung parang poste, yung pader niya is parang, ang design pa rin niya is parang old school pa rin, o nandun pa rin yung design ng ng lumang arko. By the way, sino mga taga Malolo, sino taga Bulacan dito, no? Well, ako, dito lang din tayo. Actually, taga Bukawi ako. Napadpad lang tayo ng Malolo saglit. May mga inasikasong papel para sa ating day job. Bibihira, ayun, sabi ko nga, bibihira na ako makapag-motor talaga. Hindi naman, makapag-rides or gala na motor. Dahil yun nga, sabi ang si Mrs. Ebontes, tapos meron tayong 2 taong anak, di ba? So
nasubukan namin minsan na igala. Although hindi pa buntis si Mrs. nun, pero nasubukan ko igala yung anak ko gamit ang motor. Pero nangyari lang yan siguro ng isang beses o dalawang beses, pero hindi na naulit. Kasi yung malayo, pero kung malapit lang siguro nandun na yung pag-iingat kasi maraming hams dito. So di naman makapagpatakbo ng mabilis. Pero kung dadaan ako ng highway or something na babiyahe ng malayo, hindi ko ginagawa yon. At yun, dahil doon napilitan kami, kami talaga, napilitan kami na bumili. Napilitan kami na bumili ng 4 wheels. Meron tayong isang vlog patungkol doon sa 4 wheels, kung paano natin siya nakuha and kailan natin nakuha. Nung time na nakuha natin siya, may mga video tayo dyan. Tingnan nyo lang sa listahan ng mga video natin dyan sa YouTube. Siguro ako, sa totoo lang, marami ako nakikita sa Facebook din, at nagko-comment din tayo dyan na kahit pa paano na baga convincing sila na magpundar para sa 4 wheels kapag nakita ko na gano'n ang ginagawa nila. Kasi ako, although safe naman yung naging biyahe namin, pero literally kinakabahan talaga ako habang nagmamaneho ko. Di sa kaba na yun, nakakapagmaneho na lang ako ng mabagal, kasi parang bang napapraning ako na baka mag-semplang, di ba? Baga kasalanan ko, magiging kasalanan ko talaga lahat. Then after nun, yun nga, nabanggit ko mga 2 times ata. 2 times, hindi ko na inulit. Then napag-isip-isip namin, bumili na kami. So iba rin, alam ko kaya nyo rin naman yan. Hindi naman ako mayaman. Hindi kami mayaman. So parang nasa middle class. Diba, meron sa Pilipinas may poor, middle class, merong rich. Sa middle class lang kami sa tingin ko. Hindi kami mayaman. So nagkataon lang na kaya namin bumili that time. And masasuggest ko lang din sa inyong lahat, kasi kung nakakabili nga kayo ng motor, di ba, sigurado kaya nyo bumili ng kotse. Di naman lahat ng kotse nasa milyon ng presyo. Kung tutusin, pwede naman kayo bumili ng second hand, di ba? May mga tropa tayo, may mga kakilala tayo na gano'n na rin ang ginagawa. Kasi alam naman natin na delikado kapag sasakay tayo ng bata sa motor. So yun lang, sa mga nagmumotor at may anak, kung babiyahe kayo, pag-isipan nyo. So, siguro taste muna, or pwede naman sila mag-commute, bus, something.